Okay, may nagtanong sa atin, ba't daw hindi Aerox SP yung kinuha ko and yung standard lang? Last year, nung nirelease yung Yamaha NMAX TechMax, after a couple of months na kahiram tayo ng unit from Yamaha Philippines para may review yung TechMax. Sa mga hindi nakakalam, yung TechMax and yung SP ng Aerox, they share the same engine and the technology. Pareho silang merong YECVT and yung Y-Shift. Ano nga ba yung YECVT? So, yung YECVT is yung technology ng Yamaha sa mga automatics na to na hindi na siya gumagamit ng roller weights o bola sa mga CVT niya. Instead, electronically na to. So, meron siyang sensor tapos meron siyang parang separate ECU na nagko-control para sa adjustment nito. And since electronic na siya, this gives way to another technology which is yung Y-Shift na pwede mong kontrolin yung downshift ng motor. May 3 levels yon. So, ang ginagawa nung downshift na yon, kung arangkada ang habol mo, mas malakas ang hatak, malakas yung arangkada. Tapos, sasamahan mo pa nung sports mode. Isipin mo, sports mode, yung 3 levels ng downshift, tapos meron ka pang VVA. Ang lakas nun. And then, magagamit mo rin yung downshift pagka, for example, galing ka sa bundok, pababa yung dinadaanan mo, hindi mo na kailangan parating gumamit ng preno or ng brakes kasi makakatulong yung downshift para mag-engine brake. So, nung na-testing ko siya sa TechMax, hindi siya gimmick. Talagang magagamit mo siya. And sa SP version, aside from the YECVT and yung Y-Shift, syempre nandyan yung traction control, ABS sa harap, keyless, yon. Those are safety features na malaki talaga yung maitutulong sa rider. But for me, the main reason talaga kung ba't yung standard edition ng kinuha ko is mas gusto kong kalikutin yung panggilid. Personally, I can live without yung keyless, yung ABS, and yung traction control. Ilang motor na ako and I'm used to using yung mga motor na walang ganon. Nagka-big bike ako dati, nagka-Duke 390 ako, meron siyang ABS, harap-likod. Usually nakaalis yung ABS sa likod. Pero sanay ako sa walang ganong technology, sa mga riding aid technology na gano'n. So coming from the Aerox V1, upgrading to Aerox V3 na standard is a major upgrade na para sa akin. Number 1, malaki na yung front forks niya compared sa previous versions. Number 2, yung headlight niya, sobrang lakas na ng buga sa gabi. Laki ng upgrade niya, naka-projector headlights ka na. Tapos yung third is rear disc brake. Although okay na sa akin yung drum brake, pero yung disc brake, malaking bagay din. Yun nga lang, you have to know when and what situation you will have to use your rear brake na naka-disc brake. Sanay naman ako gumamit ng front brake and always secondary lang yung rear brake. So, yun yung mga rason kung bakit talaga nagsettle na ako sa standard and kung bakit hindi SP ang kinuha ko. Actually, may nakausap din ako from Yamaha, yung kaibigan ko. Ang sabi sa akin, separate yung controller yung sa ECU. So, magkahiwalay yun, yung nagko-control nung YECVT. So, hindi yun pwedeng basta kalikutin ng kahit sinong mekaniko. Not unless trained sila na kalikutin or galawin yung YECVT. Kasi pag kami namali dyan, dun magkakaproblema. Pero kung trained naman or maalam naman yung technician or yung mekaniko nyo about dun sa technology niya, walang problema dun. And according to him, yung mga brands na gumagawa ng mga ECU, mga racing ECU, may R&D na rin sila na gumagawa ng controller para dun sa YECVT. So, actually, these past few weeks may nakikita na ako nagpo-post regarding that. And totoo yung sinabi ng kaibigan ko na nandyan na sila, may R&D na regarding that product. So, posibleng lumabas yan anytime soon para sa YECVT. Sana maliwanag yung kasagutan na binigay ko sa inyo. And kung may questions kayo regarding motorcycles, nagre-review naman tayo dyan. Just follow this account, post nyo lang questions nyo, tatry natin sagutin as soon as possible. Again, this is Stan and Santiago of Tan Moto. Stay dry and ride safe. Ingat sa daan.